Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importanteng tanong, dapat na masagot at dapat ay alam mo pagdating sa permeso di soggiorno. Pwede ga na kapag iriretiro ang permeso di soggiorno ay iba ang kukuha doon sa questura at hindi mismong may-ari ng permeso di soggiorno? Pwede ga na magdelega ng ibang tao para magretiro ng iyong permeso di soggiorno? Alamin natin ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo! Meron kasing mga pagkakataon na kung kailan yung schedule, yung araw at oras mismo ng iyong pagretiro, ng iyong ni-renew, ng iyong ni-request or inadjorna na permeso di soggiorno ay hindi ka pwedeng pumunta ng personal sa questura. May mga pagkakataon kasi nasa araw at oras mismo ng schedule ng pagretiro ng iyong permeso di soggiorno ay hindi ka pwedeng pumunta ng personal sa questura. Maaari na halimbawa ikaw ay nagkasakit o kaya naman ay meron kang emergency na medical check-up. Kung hindi man ikaw ay baka anak mo o kaya naman ay mahal mo sa buhay na dapat na samahan mo, eh di hindi ka makakapunta sa questura. O kaya naman baka hindi ka makaalis sa trabaho o kaya naman ay meron kang interview doon sa bagong trabaho na papasukan mo. Minsan baka wala ka sa Italia, baka ikaw ay nasa Pilipinas. Nung matanggap mo yung aviso na pwede na daw na iretiro yung iyong permeso di soggiorno. Eh ano ang iyong pwedeng gawin kung halimbawa na ganyan ang nangyari? Pwede ka na magdelega or magbigay ng authorization sa ibang tao para sila ang kukuha ng iyong permeso di soggiorno on your behalf? Malinaw ang batas, ukol diyan. Doon pala ang sa paghulog ng kit. Okay, doon sa officio postale, bukod doon sa mga document na dapat na isubmit, dapat na nandoon mismo ng personal yung magre-renew, yung magre-request or mag-a-adjourna ng kanyang permeso di soggiorno. Kasi yung operatore doon sa officio postale ay obligasyon niya na i-verify niya, kontrolin niya, i-check niya maigay yung mga documents. Kung tama ga at eksakto yung identity noong isang tao na iyon mula doon sa kanyang passport or other similar document. Kaya hindi po pwede na wala yung mismong mag-aayos ng kanyang permeso di soggiorno. Dapat ay presente, dapat ay nandoon. Maging doon sa convocazione or pagtimbro sa questura. Dahil bukod sa i-verify ang mga documents, kukuhanin din ang kanyang impronte digitali. Kaya dapat nandoon din siya ng personal. At doon mismo sa momento na ready na at pwede nang iretiro yung permeso di soggiorno, gayon din na dapat na i-verify ang documents ng isang tao at kuhanin ulit ang impronte digitali. Kaya dapat ay presente o nandoon mismo ng personal yung may-ari ng permeso di soggiorno. Sa madaling salita, okay, in short, hindi pwedeng magdelega o magbigay ng authorization sa ibang tao dahil kung sino mismo ang may-ari ng permeso di soggiorno na re-retiruhin, dapat ay mismo siya ang kukuha ng personal doon sa questura. Eh ano ang pwedeng gawin kung halimbawa na hindi ka makakapunta mismo? Pwede na ipa-isposta ang schedule ng pagretiro via phone call o kaya naman ay mag-i-email sa questura. Take note ha, pagdating sa pagre-retiro ng permeso di soggiorno sa questura, hindi obligatoryo o hindi compulsory na retiruhin mo agad ang permeso di soggiorno doon sa araw at oras na indicated doon sa mesadyo o doon sa SMS na natanggap mo. Ibibigay pa din nila yan sa iyo kahit na dopo mo pa kuhanin. Pero syempre, it is advisable na sundin yung schedule na ibinigay ng questura para sa pagre-retiro ng iyong permeso di soggiorno. O kaya naman ay kung dopo man yan na kukuhanin ay huwag naman masyado na matagal. Kunin agad, prima possibile. Ang pinapayagan lang na delega ay additional na info sa iyo Raga. Ang pinapayagan lang na magdelega ay kung sakali na mayroong mga documents na
kailangang isa-submit doon sa questura. Dahil nga maaaring may kulang, na ikaw ay nagtimbro, may hinihinging ganitong document, pero hindi ka makapunta, pwede kang magdelega para mag-submit noong mga documents na kulang, yung mga hinahanap. Kumbaga, yan yung mga documents na to follow or for integration. Kaya mo isa-submit. Pagka ganyan, yan, pwede kang magdelega. Pero pagdating sa pagre-retiro, ikaw mismo dapat ang kukuha sa questura. O yung ragha, sana naging malino sa iyo ang info na laman ng vlog na are. Sana rin ay nakatulong sa iyo. Pero favore, sana matulong mo rin ako, makapag-follow ka or kaya naman ay makapag-subscribe kay Chad Will Guide. At sana ay ma-share mo rin sa iba para ang info na are malaman din nila at malinawan din yung ating mga kababayan. Maraming salamat sa panood mo. Maraming salamat sa pagsuporta mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima!